リア。それでは2025年2月2日の礼拝を進めていきます。皆さん、お聞きください。賛美歌539番、中方の方にあります賛美歌539番を賛美していきましょう。それではそのままの姿勢で、詩篇の、聖書コードを日本にしていきたいと思います。中方の後ろの方にあります詩篇29編1節から11節を皆さんで購読していきたいと思います。1節3節を私の方で、2節4節を皆さんの方で購読していきましょう。それでは詩篇29編1節、力のある者の子らよ、主にしてよ、栄光と力とを主にしてよ。皆の栄光を主に着せよ、聖なる飾り物をつけて主に着てうせ。主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を響かせる。主は大水の上にいます。主の声は力強く、主の声は威厳がある。主の声は杉の木を引き裂く。誠に主はレバノンの杉の木を引き裂く。主はそれらを帽子のように跳ねさせる。レバノンとシュリオンを若い柳生のように。主の声は火の炎をひらめかせる。主の声は荒野を揺すぶり、主はカデシュの荒野を揺すぶられる。主の声は目近に首の苦しみをさせ、大森林を裸にする。その宮で全てのものが栄光という。主は大洪水の時に御座に疲れた。誠に主は常しえに王として御座についておられる。主はご自身の民に力をお与えになり、主は平安をもってご自身の民を祝福される。アーメン。寝かせてください。それでは聖歌の477番、いざになしたいと賛美していきましょう。聖歌の477番です。「
それではお祈りを弁兄弟にお願いします。Tayo po ay tumayo. Panginoon, patuloy po kaming nagpupuri, nagpapasalamat Ama sa iyong katapatan sa aming buhay. Salamat Lord sa iyong gabay at patnubay. Salamat po Panginoon sa panguna mo sa buhay ng bawat isa amin. Salamat po Panginoon sa katagumpayan ng buong isang linggo Panginoon na ikaw ang unat nagpala sa buhay ng bawat isa amin. Salamat din po Panginoon sa pagkakataon to na binigay mo po sa amin, na idako mo kami sa lugar na ito Panginoon, upang magbalik po kami ng papuri sa iyong dakilang pangalan Panginoon, at salamat po kami dahil ito yung kalooban mo Panginoon sa bawat isa amin Panginoon, ang kalayaan na patuloy po kami makapagpuri Panginoon sa iyong dakilang pangalan Panginoon. Kaya Ama, sa umagang ito, patuloy Lord na sa iyo po namin nilalapit ang kabuuan ng gawain ito Panginoon, dahil tunay nga Lord na kung wala ka at hindi ka namin po kasama, wala po kaming magagawa Panginoon. Kaya Ama, sa umagang ito, ang kabuuan ng gawain ito Panginoon, ay sa iyo po namin nilalagak Panginoon sa iyong mga kamay, dahil alam po namin Lord, sa iyong mga kamay tagumpay at ligtas po kami Panginoon. Kaya Ama, maraming salamat. Salamat din po Panginoon sa pagkakataong ito Panginoon, na muli Panginoon sa iyong mga salita na maririnig po namin sa umagang ito Panginoon. Ikaw po Panginoon ang siyang patuloy na magpala sa buhay ng bawat isa Panginoon. Ikaw Panginoon siyang patuloy na kumilos Panginoon sa buhay ng bawat isa Panginoon. Panginoon, bigyan mo po kami Panginoon ng pusong handang magpaturo Panginoon, at handang tanggapin Panginoon ang iyong mga salita Panginoon. At ikaw rin po Panginoon siyang patuloy na manguna Panginoon sa mga salita mo na mahayag sa umagang ito Panginoon. Huwag mong hayaan Lord na maging katalinuhan lamang sa amin Panginoon. Hindi po mahalaga na napakarami po namin alam na yung mga salita, Panginoon, kung hindi po namin kayang isa pamuhay, Panginoon. Dahil ang nais mo, Panginoon, ang kailangan po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa amin, makita, Panginoon, makita ka sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya Ama, sa umagang ito, patuloy dalangin namin, Lord. Gabayan mo kami sa paglakad sa mundong ito, Panginoon, dahil ang mundong ito, Panginoon, di po namin kayang pagtagumpayan kung wala ka sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, at kung wala yung gabay at patnubay mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya sa umagang ito, patuloy dalangin namin, Lord, na ikaw sa patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo ang bawat isa sa iyong mga salita, Panginoon, maging ang maghahatid po ng iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang siya patuloy magbibigay ng karunungan, katalinuhan sa kanyang buhay, Panginoon. Patuloy gamitin mo siya, Ama, sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan, maging magtatranslate po ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy bigyan mo siya ng kagalakan, Panginoon, sa kanyang ginagawa, Panginoon. At patuloy po, Panginoon, ikaw ang siya manguna at pagpala sa kanyang buhay, Panginoon. Kaya Ama, sa umagang ito, anumang gawa ng kaway, ito inawasak namin, itinataboy in the name of Jesus na hindi makagambala sa umagang ito. Anumang klaseng distraction na gagawin po ng kaaway sa umagang ito, Panginoon, ay hindi po makagagambala, dahil tunay nga, Panginoon, pinarada mo na kami sa tagumpay, Panginoon. Kaya ang katagumpay ng gawain ito sa umagang ito, Panginoon, ikiniklaim po namin, Panginoon, at ang bawat isa, Panginoon, alam po namin, Lord, sa umagang ito, Panginoon, hindi po uuwi ang bawat isa na hindi taglay ang pagpapala, ang kalakasan at panibagong pag-asa na nabumula sa iyo, Panginoon. Kaya Ama, sa umagang ito, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon, sa katapatan, kabutihan mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at kahiyaan mo, Lord, sa umagang ito, Panginoon, ang buhay namin, Panginoon, ay maayalay at puso po namin, Lord, maayalay po namin sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo namin binabalik ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen and amen.それでは、聖歌の512番、痛みの戦いを賛美しますと、聖歌の512番。「
賛美していきましょう。それでは聖書朗読をお出しください。先進を瓶しまい、メッセージを献上させていただきます。今日の聖書の箇所はエペソ2章7から10となります。よろしくお願いします。
週の聖書箇所、エペソの2章の7節から10節になります。エペソ2章7節から10節お読みします。それは後に来る世々において、この優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださったのです。アーメン。Ohayo gozaimasu. Good morning po sa lahat. Sandali lang po, kinakabahan talaga ako. Thank you, Sister Naomi. Sa totoo lang talaga, kinakabahan talaga ako. Dati, lagi kami nag-i-special number ng asawa ko, pero wala akong kaba. Kasi pag nagkakamali ako, sinasalo niya agad. Hindi kasi ako marunong talaga kumanta, pero para sa kay God, talagang naaano yung puso ko na gusto kong umawit sa Panginoon. ちょっと緊張してますけど、今までは夫が生きていた頃は、2人で歌を捧げることがあったんですけど、私の音程が外れても彼がこの音程を調整していってくれたっていうその安心感もあってできてたんですけど、ちょっと今はいないのでちょっとうまくいくかなとかちょっと心配です。 Parang nawawalan ako ng confidence sa sarili ko na magtayo kumanta dito na ako lang mag-isa. Pero matagal din na pinagpipray ko kay God na sa buhay ko wala na akong gagawin kundi ialay ko sa Panginoon. Kaya wala man akong magagawa na ibang bagay kundi ang pagtayo, umawit, maghandog ng papuri para sa Kanya dahil yun lang ang kakayanan ko na ibalik ang papasalamat ko sa Diyos dahil sa kabutihan niya na ginagawa niya sa buhay. 神様のしてくださったことはすごく偉大であって、どう返すかと考えると何も思いつかないんですけれども、せめてこの賛美を通して神様のへの感謝を少しでも返したいという思いで立っています。 So itong aawitin ko parang ito na rin siya yung buhay ko. Kasi almost magpo 4 years na nawala yung asawa ko. Pero si God hindi nagkulang sa akin. Hindi niya ako hinayaan na manghina sa aking pananampalataya. Pagkos sa kabila ng aking nararanasan, marami man akong nararanasan mula nung nawala siya sa buhay ko, pero hindi ako pinabayaan ng Panginoon. At ito ako hanggang ngayon nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon. 夫が亡くなってから4年経ちましたけれども、やはりその簡単なことではなかったです。でもその中でも神様の自由さ、支えがあって、本当に何の不足もないぐらいに神様が本当に全てを満たしてくださったことに感謝します。 Kaya pinupuri ko at pinapasalamatan ng Panginoon. Ang pamagat ng awitin ko ay siya yung makikita natin sa awit sa Psalms 139 na yung alam ng Panginoon ang aking buhay. Siya lang ang nakakabatid kung hanggang kailan ito at saan ako patutungo. Kaya
ang iniisip ko, binibigay ko sa Panginoon, ano man ang aking kinabukasan, nasa kamay ng Panginoon. Kaya hindi ako nag-aalala, ano man ang aking haharapin sa bukas, alam ko na ang buhay ko nasa Panginoon. で、私が歌う歌は詩篇の139編にある言葉でもあるんですけれども、主はあなたは私を探りしておられますと、あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、どこか私の思いを見ておられますと、私の道のすべてをあなたは知っていておられますというところで、どんなことがあっても神様が私を共にいるという言っておられることで、神様に捧げたいと思います。 Salamat po, Sister Naomi. Maraming nakakaalam nito ng song na ito, pwede nyo akong samahan.
ハレルヤ。皆さんとこの朝も共に礼拝できる素晴らしい恵みと特権を感謝いたします。 Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na sabay-sabay po tayo bilang isang pamilya po na makakapag-aral sila ng Panginoon kahapon sa inyong. 先週の日曜日、ある子供が先生、僕んち車が与えられたよと満面の笑顔で私に教えてくださって、私も祈りが答えられたということで本当によかったね、感謝だねとその子供に言いました。 Last Sunday, may lumapit sa akin na isang bata. Sabi niya, Pastor, meron na kaming kotse. Sabi niya. Tapos yung mukha lang niya talagang punong-puno ng saya. Sabi nga ni Pastor, talagang mabuti ang Panginoon, talagang alam na at he really keeps his promises, talagang bibigay niya talaga dapat. Talagang masaya-masaya silang dalawa. この朝午前3時ごろ教会に来た時には雨が降っていて傘を差してやってきましたが、礼拝のためにこの9時ごろここに来た時は傘なしで雨が止んで、いやイエス様、今日もこのような私の祈りを願いを聞いてくださったと心から感謝をしました。 Tapos today, si Pastor, he woke up at 3 a.m. and he came to church, nag-pray daw siya. Pero malakas pa yung ulan. Sabi niya, Lord, malakas na ulan. Sana Lord, mamaya yung mga aming kapatid, mamaya, kapag papatigdan sa dito, mahinain mo naman. Yung nag-pray siya ganun lang, simple prayer. Pero true enough, talagang pinakinggan ng Panginoon na nung tayo dating yung tingulan talaga na wala na. Kaya kahit ganung simple prayer talaga niya, alam ni Pastor na ang Panginoon nakikinig sa kanyang prayer. この朝ですから家内にいかに恐るべきことありとも、三翼の影は安らかなり、愛の神はいかなる時にも頼る長に保護したまま、この歌どこに聖歌の中にどこに書いてあるって聞いたら、家内がいかに恐るべきことっていうことで本当に、教えてくださって、聖歌347番の中にいかに恐るべきことありとも、三翼の影は安らかなり、必要ことごとく備えられて、願い事すべて受け入れられん。愛の神はいかなる時にも頼る天井高しの願いを保護してくださる、保護したままということです。 Yung sa 347 na hinay daw po, sabi ni Pastor, ano ba yung mama yung sabi niya sa asawa niya, tinanong niya, ano ba yung number, pangilan ba yung sa hinay ng 347? Kasi ano lang po nakalagay doon, nililis po niya, anumang sitwasyon na hindi mo na makita, anumang pagkakataon na hindi ka na talagang makagalaw, ang kailangan mo lang gawin, pumunta ka lang sa shadow, sa pakpak ng Panginoon. Sabihin na, anuman na tayo na parang we can't figure out how. But then, ang only way, sabi ni Lord, lapit ka lang sa akin. Sa shadow ko, doon ka lang, at you will figure out. So lahat na, hindi na kailangan ng anumang instruction, ito gagawin mo. Ang sabi lang doon, lapit ka sa akin. Doon ka sa pakpak ko, doon kita bibigyan ng kapahingaan, sabi ng Panginoon. At lahat na ating kailangan, lahat ng ating mga kailangan, bibigay niya. 必要ことごとく備えられて、願い事、祈り、求めること、すべて
イエス様がウェルカム受け入れてくださって、愛なる神は、愛なる方は、善なる方はいかなる時もどんな時にも私たちのために本当にこの守ってくださる、保護してくださるという素晴らしい御言葉を信じますか？ Wala po ba tayo na ang Panginoon lahat na kahit walang maliit sa Kanya, naisip mo, napag-pray mo lahat ng bagay na hinihiling mo sa panalangin sa Kanya, alam niya at ibibigay niya kung makakabuti sa atin. Naniwala po ba tayo? 主よ、このプロジェクターも、テレビですか、プロジェクターも、本当に私はこれはネカに弱いんで、本当にですね、でも主よイエス様が本当に分かりやすい風として、書いてあるということを、本当に新たなる感謝をいたします。 So, sabi ni Pastor, di ba nabanggit naman niya na engage natin kay Pastor Lubina na may gano'n daw. Sabi niya, pero paano kung gagawin yun? Hindi ko naman alam, hindi nga ako magaling sa mga meka, ganyan mga tech na yan. Pero ang pamuti ang Panginoon ko talaga lahat ng kailangan, yung kailangan, ibigay ng Panginoon sa kanyang tamang panahon, kaya tuloy ng Panginoon. 宮子さん、僕はメカに弱いから、せや兄弟と家族に言ってね、僕は私が大変だったら助けてくださるように、この朝7時ごろ、宮越さんに頼んだことがあります。この朝頼みましたけど。 So, may umaga din, no? Actually, hindi nga siya magaling. Parang hindi niya maisip paano nag-work out yung mga ganyan. Sabi niya parang ng umaga, kahit alam niya nang mag-set up, di ba ko sang ha, pakisabi kay Sigaya sa anak mo, kay hazard mo, supportahan ako ha, habang kung may problema man. Amen. 感謝です。 O, kaya salamat sa Panginoon. イエス様は生きておられます。 Buhay ang Panginoon. イエス様を知れば知るほど私たちにとってイエス様が本当に必要であるということを気がつきます。 The more you depend on God, the more you will find Him. The more you pray for Him, the more He will come to you, near to you. Kaya, the more lumala ng ating relasyon kay Lord, the more nag-depend tayo sa Kanya, the more nag-answer siya, the more ma-realize mo, Lord, hindi ko na kaya mabuhay na without you. Ito po ba yun? 聖書を学べば学ぶほど、聖書を学べば学ぶほど、私たちは本当にイエス様の素晴らしさが、イエス様の素晴らしさが、イエス様って素晴らしい方だと感謝することですね。 And sa pagkakataon po nakakabasa ng Bible, doon na tayo natututo lalo na makilala siya, at tayo titulungan talaga tayo ng Panginoon na through the Bible talaga na ma-realize mo, Lord, totoo pala, nabuti ka sa akin, pero napakabuti mo talaga mula noon hanggang ngayon. Napakabuti mo. Doon mo lalo siya makakilala. くださいくださいくださいくださいくださいと願うよりも感謝します感謝します感謝しますと言ったならば、本当に私たちのクリスチャン生活は楽しく喜びが感謝が本当に与えられて、恵みがいっぱいイエス様が私たちに与えてくださいます。 So instead of saying, Lord, pahingi ito, pahingi niya, ito yung gusto ko, hindi po no? Kasi kapag nakilala mo na si Lord, alam mo na ibibigay yung best sa'yo eh. Hindi mo na kailangan hingin yon. Ayan, ito yung gusto ko dahil alam mo mabuti siya. Yung prayer mo daw, instead na pahingi, Lord, mabuti ka. I thank you for this, I thank you for that, I thank you for those. No, mag-iiba na dahil the more makilala mo siya, the more malaman mo kung gaano siya ka-sovereign. Ayun po yung magiging attitude sa ating prayer. どうぞ毎日聖書を読んでお祈りして賛美して、本当にそれを欠かさないでいくとき、私たちは奉仕も
奉仕もいろんなことが楽しく私たちは毎日を過ごすことができ、人間関係も本当に良くなって、親子関係も夫婦の間も兄弟姉妹のことも本当に私たちが聖書を学べば学ぶほど、祈れば祈るほど、私たちは本当にこの渡辺先生が教えてくださった蒸気機関車ではないけれども、常に喜んで、常に祈って、常に感謝、すべてのことを感謝するとき、私たちの心は感謝で、皆さんいかにつらい悲しいことがあっても、心は誠の神様は本当に平安を、天的な喜びを、霊的な喜びを、永遠に続く喜びをイエス様は私たちに与えてくださるんです。And if we're going to change our attitude from give me that, give me those, from there, alam mo na hindi mo na pala kailangan hingin, dahil alam mo na yung kailangan mo, kaya kung sabihin mo na kay Lord na, Lord, salamat dito, salamat dyan, salamat sa lahat, alam mo yung ating relasyon sa Kanya number 1 magiging okay. Kaya tiwala ka na sa Kanya eh. Tapos sa mga tao, sa pamilya mo, katrabaho mo din, talagang magiging better yung relationship sa bawat isa. And the more we pray, the more we read the Bible, the more we praise Him, through our actions, our lives, alam niyo po ba na talagang mahirap pero makaya mag-display sa mga tao sa Panginoon na we can rejoice always, we can pray without ceasing, and we can be thankful in anything. At dahil sabi nga po, ayan ang nais ng Panginoon sa atin. この朝のテーマは神の作品です。 Today, ang ating tema po na pag-uusapan ay God's workmanship. 自分でこの作品を完成しなければならないのではなくて、神様が誠の創造主が私たちに完成してくださるという、神が前もって備えてくださっているということを知っていただきたいと思いますね。 So, ngayong umaga po, ito po yung title natin na God's workmanship. We will learn that we are God's masterpiece. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan magsobrang effort. Kumbaga, hindi mo na kailangan na pilitin maging perfect na craftsmanship. Dahil from the beginning, na pinanganak tayo sa mundong ito, lahat tayo, bawat isa, may magandang plano na ang Panginoon. ピリピ人への手紙1章6節の中で、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日に来るまでそれを完成させてくださるんです。Ito, salamat. Inaabangan niya sa bakit. Sabi niya, and I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. そう、良い働きを兄弟姉妹の中で私たちの中にイエス様は良い働きを始められた方はキリストイエスが来るまでにそれを完成させてくださるんですね。私は確信してまして、今日確信してください、確認してください。本当にそうだ、本当だ、アーメンだ、光だと言っていただきたいですね。 So ngayon po, no, dito po sa Philippians chapter 1:6, na may maniwala po tayo na God brought us to this place. God changed our heart to find Him. At the fact, sa lahat ng mga tao na sa ginawa sa mundong to, at tayo nagkaroon tayo ng kahit konting spark lamang, na Lord, gusto kita makilala. Konting spark lamang na God brought you here and to listen to His word. It's more than enough to rely on that promises that kung inisupusahan niya sa buhay nyo na makilala si Jesus Christ, and we can be able to utter His word, His name,
Maniwala tayo hanggang huli ng ating hininga. Hindi man tayo perfect, may ups and downs, pero until the end, He will be responsible enough to take care hanggang sa huli ng ating buhay. 完成してくださるんです。アブラハムの場合、自分の妻を妹と言って王様に差し出しました。自分の命を守るためにアブラハムは妻が美しかったので、あまり美しい奥さんを持たない方が殺されないようにアブラハムは偽りを平気で言いましたね。Ipinasahit sa Tagalog po doon, itiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan ng Diyos sa kanyang lubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. At ngayon po si Abraham. Si Abraham, di ba, na alam natin talagang napaka-taas ang faith niya kay Lord. Pero kahit si Abraham, once in his life, inoffer niya yung kanyang magandang asawa para lang masalba siya. Diba? Kaya mahirap daw yung mga lalaki pag maganda yung asawa nyo, baka i-offer nyo. Pero yung sabihin na, kahit sa Abraham, dumating sa time na naging mahina siya, na in-offer niya kanyang asawa. しかし、信仰の父と言われるぐらい皆さんに尊敬され、アブラハムのゆえに、子々孫々まで、私たち異邦人もアブラハムのゆえに霊的なアブラハムの子孫として本当に私たちも信じたならば、アブラハムのように素晴らしい星空のように祝福されると聖書は私たちに約束してくださっていますね。And, di ba mabibigla kayo, no? Si Abraham, nagawa niya yun, yung asawa niya, pero totoo, tawag natin sa kanya, fathers of faith eh. At yun ang pinaka dito na ibig sabihin, hindi si Abraham, but yung gagawin ni sa buhay ni Abraham. Yung gagawin na pagpapalapay ni Lord, no matter what sa atin. Hindi tayo mag-depend sa ating kagalingan, sa ating pagiging mabuting tao, kundi mag-depend tayo doon sa mabuti ang gagawin sa akin ni Lord. Nabinigyan niya ako ng ganitong umpisa hanggang sa huli, hindi ko man kaya, pero si Lord pa rin pangako niya until the end. Yung ipinaya sa akin, tapusin niya. ダビデの場合、ウリアの妻、自分の忠実な妻、誠実なウリアの妻、バテシバを奪うために、この忠実な誠実な部下であるウリアを本当に軍団長ヨブに命じて戦場で殺してしまったのですね。 And si David, di ba? We also respect his life. Napakataas ng kanyang faith. Pero si David, one of his faithful man na Arnie, dahil nainggit siya doon sa asawa, gusto niya kunin yung asawa. Di ba? Pinadya niya doon sa pinaka-fighter para mamatay ng una. Kunti mo si David, nagawa niya yung ganun napaka-sinful kung sa atin, pero still, napili siya ng Panginoon at wala makakapag-deny doon sa pagpili ng Panginoon sa kanya. そんなひどい恐ろしい罪を犯したけれども、神様はこのダビデを整えて悔い改めさせてナタンを使わせて、そして再創造して良い働きのために、神の栄光のためにこのダビデを用いられたことは皆さんも本当に知ってますよね。 At yet, sabi nga, hindi dahil magaling si David, hindi dahil magaling si Abraham, dahil pilisan ng Panginoon. Kaya sila, hanggang huli, ganun. So, sabihin, hindi sa ating kagalingan, kundi tayo na napili ng Panginoon. We can rely on that fact na katulad ni David na nagkasala ng karumal-dumal na nagpapatay siya, murderer, di ba? Tapos, kinuha niyang asawa, pero ginamit pa rin, hindi pa rin hiyaan ni Lord na mag-i-end yung kanyang plano kay David. Nagpalala siya na si Nathan para talagang magbago siya at lalo niyang makilala at talagang makilala niya at lalo niya talaga niyang gawin yung anumang yung plano ni Lord sa buhay niya. 新約の時代でも弟子ヨハネがイエス様を3度知らない
呪われてもいいから呪われても知らないとイエス様を裏切ってしまったペテロでさえもそうやがてエルサレムの指導者として選ばれ聖霊によみがえりの信仰をいただいて聖霊に満たされて多くの人々の前で彼が本当に素晴らしい説教をしたんですね。 And si Peter, na alam natin na nakasama niya talagang physically si Jesus, nakita niya kung gaano yung buhay ni Jesus, and once of course i-admire niya yun. But then, nung na-endanger niya yung kanyang buhay, 3 beses niya sinabi at sinumpa na hindi talaga nakilala si Jesus. Pero dahil nga hindi yung plano ni David, kundi yung plano ni Lord pa rin ang mangunguna, si David pa rin po ay ginawa pa rin na isang tao talaga na nagamit, mightful sa gawain ng Panginoon. アブラハムの場合も信仰の父アブラハムの場合もダビデの場合もペテロの場合でも普通は人生修復できない不可能なそのような恐ろしい罪を犯した人たちですけれども取り返しのつかないことをしてしまったやり直しの効かないことをしてしまったけれどもでもイエス様が本当にこの神の作品として彼らを最後の仕上げは誠の神様が創造主が彼らを素晴らしくしてくださいましたね。 Kaya po si Abraham, si David, at yun nga po si Peter, nakita po natin at hindi tinatago ng Biblia yung kanyang kahinaan. But yet, ang mahalaga, dahil pili siya ng Panginoon, we can call him, despite sa kanilang karumihan, kasalanan na nagawa, God still embraced them as God's great workmanship. かつて日本では中年の危機という言葉がありましたけれどもあの人と結婚してればよかった今の妻とはAlam niyo ba, may time sa Japan na nauso yung mga middle-age divorce. Talagang umuso po yun na maraming nag-divorce bigla. Yung na-enlighten sila na ito pinili ko. Sana pala si ganun na lang. Ganun daw. かなり私のような少し前に話しましたけど誰と一人宮子さんがおりましたね。本当に私は結婚する前の私は本当に全然ハンサムでもなくむちゃくちゃなものでしたけれどもお姉さんたちは家内のお姉さんたちは私の少年時代を知ってるから大変ででもこんな私にも結婚しましたが家内でもきっと52年の結婚生活の中で52回ぐらいはワオと言ってね口には出しますんで di ba sabi nga po ni Pastor, alam naman natin na dati siyang bad boy. Hindi pa lang siya ganun kagwapo dati, sabi niya. Hindi pa siya ganun kagwapo, bad boy pa ako yun eh. Hindi pa ako ganun kagwapo. Tapos, alam nila ng pamilya ni Oksang na medyo bad boy nga siya. Sigurado daw that time, nag-decide si Oksang na kapasal si Pastor. Sigurado daw may mga nag-object. Sigurado naman daw yun. At pero, salamat sa asawa ko. Nag-52 years na po kaming kasal. Siguro sa lahat ng 52 years na yun, 52 times siya nagsabi na sisisi siya. Pero, salamat pa rin dahil na rin siya. 自分の思い描いていた結婚生活とは違っていたなと思ったに違いありませんね。 Siguro, hindi ito yung napangarap ko na kasal sa buhay ko. Baka naisip niya yun.
Siyempre, sa aming buhay mag-asawa. あの会社に入ってれば、選択ミスしたな、今の会社は本当に失敗したな。 O kaya, pwede sabihin na dapat hindi siya napangasawa ko, ay mali na yun. O kaya, dapat pala hindi yung kasya na yun, dapat ito yung kasya na pinili ko, ay nagkamali ako doon. そういう方はここに20人ぐらいは Siguro mga 20 na tao dito, talagang may darating tayong time na parang nagsisisi ka na parang sili mo, wala nang turning back ba? 誠の神様は私たちを再創造してくださって素晴らしい人生と失敗したなダメだったないいえ私たちのために素晴らしい備えをしてくださる全知全能の方であるということをこの朝知っていただきたいです。 And kaya nga today, no, sa mga taong nagsisisi ako, ba't ito yung napili kong buhay, nagsisisi ako, bakit ito yung napili kong trabaho. Siyempre, marami tayong sa buhay na we may feel that we had, we made a wrong decision in our life. But today, God is reminding us that whatever decision that you have made, maybe for you, sa capacity mo, parang mali, parang kulang. But, sabi nga kanina, kapag ang Panginoon ang pumili sa atin, at if you're believing on that, na you are chosen by God, you can really entrust up to Him our life. Yung mga ating mga maling desisyon, kaya-kaya, may mga cover-up plan niya, may mga ibang contingency plan si Lord yan. May recovery plan si Lord yan. Higit sa inaakala mo kapag nagtiwala tayo kay Lord. 神様の作品 小作品としてその特徴はイザヤ書53章2節の後半に Isaiah chapter 5. Saan ka ba, Isaiah chapter 5, Isaiah, no? そう彼は主の前に主の名前に人前のように這い出て砂漠の地から出た根のように彼は見るべき姿も輝きもなく私たちが慕うような見栄えもない彼は止まれ人々からのけ者にされ悲しみの人で病をしていた人が顔を背けるほどこの軽蔑されて私たちの顔を言葉がたと書いてありますね。Isaiah, no? Meron po tayo 53 to 2 po, no? 53, basahin ko po 53, 2 to 3 po, no? Okay. Kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang na tanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawang pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil, nagdanas siya ng sakit at hirap, wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. 私が読んでいる聖書では慕うような見栄えもない好意を抱かせるものは一つもないそして悲しみの人で病を知っていたあるいは痛みを知っていたという御言葉に私は心にそれを感動しましたね。 Ito po, no, na parang, sino ang maniniwala na ibinabalita namin ito? Sino ang makakapagpatunay na pinanghihulutan ito ni Yahweh? Na kung titingnan daw yung sitwasyon na ito, yung tipong, paano masasabi na pinili ka ni Lord? Eh wala ka kahit konting makita na kahit anumang karakteristik o na parang talagang ito yung ginawa ni Lord sa'yo. So, イエス様でさえも本当に今ではあれは3000年前のことでしたから今
現代ならばイエス・キリストと言ったらほとんどの人がイエス様を知っていたでしょうね。知ってますね。Ultimo 3,500 years ago, meron na talaga prophet na about prophecy about Jesus Christ. Hindi man siya pinanganak man, pero alam na dating one day ang Messiah. 同姓同名の方もいるかもしれませんが、今の時代、あの時代、イエス様の姿はイザヤは700年前、本当にそう慕うような見栄えもないという、好意を抱かせるものは何一つないと本当にこう言っていた。私たちが見とれるような姿も輝きもなかった。普通の人でしたね。どこにでもあるような名前でしたね。本当にそういうことをイザヤは予言してくださっていますが、So dito, no, sinasabi nga dito na si Isaiah na sinasabi niya na darating kalooban ni Yahweh ang kanyang lingkod na matulad sa isang halamang na ibig sabihin dito daw po na wala man talaga na una na karakteristik na yung mga tao na bilhin ng Panginoon. Kumbaga lahat talaga tayo umpisa ay parang pare-pareho na kung totoo siya na hindi talaga na makikita sa ating umpisa talaga yung karakteristik na talaga na makita ng mga tao talaga na ikaw ka talaga ay bilhin ng Panginoon. そうテキストエペソ2章10節を開いていただきたいですが、 Ephesians 2 verse エペソ2章10節 verse 10. 実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました。良い行い、良い行いですね。備えてくださった、そうくださる良い出会いが良いタイミングで神様がしてくださるというんです。Basahin ko po, Ephesians chapter 2 verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Amen. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikhaan niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So lahat daw po ng ating pong naranasan ngayon, yung ating pong nakilala po ngayon, yung ating pong makikilala sa future, lahat po ito nakalaan na galing sa Panginoon. 悪いことでさえも、見た目悪いことも良いことのためのきっかけとなる良い生活をするためにあらかじめ整え準備してくださっているということなんです。And we should remember that yung paghahanda na ginagawa ni Lord sa atin ay hindi puro masarap. Minsan inaalaw ni Lord para tayo mag-train, para tayo lumaban at pasensya, tayo na makapagpatawad. Ninaalaw ni Lord sometimes yung mga bagay na kung sa atin parang hindi maganda. Pero kay Lord, kapag nilaan niya sa atin yun, maniwala tayo na just have to pass through that. Dahil may maganda siyang gagawin out of that. 知っていただきたいです。覚えていただきたいです。主の山の上には備えがあるということなんです。本当にそう、アブラハムが息子イサクをモリアの山で羊の代わりに全焼の生贄を捧げようとしたところ、私もすぐ近くのホテルに泊まったことがありますが、 So dito po, no, Israel. Hi, Israel. Nakapunta rin po si Pastor doon sa Israel, no? そう、アドナイ・イルエと有名な言葉ですね。今日でもそのことが言い伝えられているんです。その場所をアドナイ・イルエと先ほど言いましたが名前が付けられている。私は危ない人がいるねと思いましたが。Adonai Inuit, so kung sa iyo sa
さっき、そこはどういう場所でしたっけ？ごめんなさい。アドナイネという場所はイスラエルで、はい、今も、今もなんていうところでしたっけ？どういう場所でしたっけ？アブラハムが伝承の木を捧げた、はい、ありがとうございます。イサクをね。So, Abunai Idiye, ano po yung lugar na inoffer ni Abraham si Isaac. So hanggang ngayon, when nagpunta si Pastor before sa Israel, hanggang ngayon, yung lugar na yun talaga na handang i-offer ni Abraham ang kanyang anak, nakapreserve pa rin na doon daw. 備えていてくださるということをいつも皆さんのために、ですから思い煩ったりパニックになったり不平不満を言ったりしないで、全知全能の方は私たちのために全てのあらゆることをあらゆる面で本当に備えてくださっているということを、私自身もそれを体験させていただいています。感謝です。 So, di ba po si Abraham, he was told by God to offer his son. Isang son. Talaga inabakan niya for long times. But he was ready to offer that. At sabi nga ni Pastor, pero nung talaga papatay niya na, di ba? Stop. At may nakahanda doong iba na tupa, di ba? Na talagang yun pa yung in-offer. Ibig sabihin, lahat ng ating mga gagawin, may hindi man ito mag-work, lagi may naka-offer ang Panginoon na something para talaga parang para ma-cover up yun, para na minsan niya alaw ni Lord talaga na ma-prove lang talaga yung ating faith, mag-test lang tayo. Pero lahat ng ating gagawin daw, may nakahanda lagi sa Panginoon sa atin. ルツ記1章6節を開いていただけますか。お願いしま Sa す。 Ruth po tayo ngayon. Sa Ruth. ルツの義理の母ナオミの場合、そうナオミはこの夫エレメルクと2人の息子マフロンとキルヨンという食べ物のような名前のマフロンを連れて3人一緒にモアブの地に行くことになりました。 Di ba nagpunta yung si Naomi at yung kanyang stepdaughter na si Ruth at yung isang pang stepdaughter, yung family nagpunta kasama yung kanyang anak sa isang lugar ng Moab. しかし愛する誠の神様はナオミを愛していたから本当に教えられて一章6節でそこでこれにはRuth 1:6, Ruth 1:6 po na mayそこで彼女は嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ろうとした。その理由はモアブの野でナオミは主はご自分の民を顧みてパンをくださったと聞いたからであると書いてありますね。 At ito po na namatay nga po yung anak po ni Naomi, kaya nga po ay kaya si Naomi at naiwan po nila sa asawa at mga anak ko. Nabalitaan ni Naomi na ang Noemi na ang kanyang bayan ay ang pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani, kaya umanda sila sa kanilang mga umanda ang kanyang mga manugang na umalis sa Moab. そうですね、書いてありますね。主がご自分の民を顧みてと2行目の後半に書いてありますね。主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったとモアブの地で聞いたからである。2行目に書いてありますね。 They heard, naniniwala na pakinggan ni Naomi doon na ang Panginoon ay mabuti sa kanya. Ito na nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani. Naniwala siya doon at kaya nagdesisyon siya. ベツレヘムの村は2000人ぐらいでしたかね。そうパンという意味があるんです。ベツレヘム
私もそこで40年前近く本当にこのパンをみんなで一緒に食べたことを覚えてますが、そう私Yung Bethlehem po, tawag daw po doon ay kayong bread. Kasi daw po doon, di talaga na sagana na talaga maraming nagawang ano si Lord, no? At nagpunta si Pastor before di sa Bethlehem at kumain nga siya ng bread daw. この主人エリメレクはききりと聞いて3人を連れて遠い遠いモアブの地に行きましたけれども、自分たちの考えは自分たちの選択は間違っていなかった。どうベツレヘムの人たちも自分たちに続いて自分のモアブの地に来ると思っていましたが、しかしそうではなかったですね。Ito po, no, sabi nga po, no, si Elimelech po, no, at si Naomi, ang kanyang asawa, ang anak nila ay sila Manaot. At yung anak nila, si Elimelech, nanaywala siya na doon sa Moab ay may magandang, kumbaga, future. Kasi sila nag-decide na magpunta doon sa Moab. イスラエルのですね、神を捨てて、すべての人間関係を捨てて、モアブの地に、あの偶像の町、本当に乱れたこの国、モアブに、かつての親族、友人、知人たちは、ナオミさん、そんなところに行かないで、信仰を捨てないで、誠の神様に頼ってという助言を、勧めを、警告を聞き入れなくて、本当に夫エレメレクと一緒にモアブの地に行きましたが、とても愛された神様は主がご自分の民を顧みてパンを与えていると聞いたとき、ナオミは本当に放蕩息子のように本当にこの父の家には雇い人がパンが満たされているのに気がついて、その放蕩息子も父の身元に帰りましたが、同じようにナオミも帰ることになったんですね。Dito po, no, di ba po, ang asawa nga po ni Noemi si Elimelech. So that time na, alam ni Naomi first na yung pupuntahan nilang Moab ay talagang maraming mga iba yung religion, iba yung maniniwala, iba yung mga tao, at yung mga kanya talagang mga kamag-anak sa Bethlehem ay talagang tutol sa kanya. Bakit pupunta doon? But then si Naomi was very faithful sa kanyang asawa daw na nakinig siya at yun nga, kahit nung nakinig siya sa kanyang asawa, nangyari naman namatay ang kanyang asawa, namatay yung kanyang mga anak. So parang true, nangyari. Ano ba to? Ibig sa maganda, ang pangit na nangyari. But then, still, ang God hindi matapos sa kanya. Nung namatay ang kanyang asawa, syempre free na siya. Nag-decide siya doon. Dahil nabalitaan niya yung kanyang bayan na ay Bethlehem ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani. そう。また1章16節17節を開いていただきたいと思いますが、 Tapos, babalik doon sila, kasama yung kanyang mga natirang magulang sana, manugang sana. 普通は言った、お母様を捨てて、別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まわれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたが死なれるところに死に、そこに葬られます。もし死によってでも私があなたから離れることがあったなら、主が幾重にも何度も私を罰してくださるようにと、このところをいつ読んでも仏の真実さ、誠実さ、忠実さに感動します。 Dito po, no, na di ba free na nga po si Naomi at yung kanyang dalawang manugang ay talagang
naging mabuti sa kanya. At kaya nung nag-decide po siya na babalik siya sa kanyang Bethlehem, sa kanyang bayan ng Bethlehem, gusto niyang bigyan ng freedom yung kanyang mga manugang. Kaya sabi nga niya na sabi niya, pwede na kayo, bumalik mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang, sabi ni Naomi. Tapos, sabi po ni Ofred isa, umiyak siya, hinagkan niya at tuluan siya bumalik sa kanyang bayan. Ngunit ito po sa verse 16, si Ruth po, iba naman yung kanyang reaction. Sinabi niya ni Naomi na pwede ka na bumalik sa inyong bayan. Sabi po ni Ruth, ito nga po sa Ruth chapter 1 verse 16, tumugon si Ruth, huwag na inyong hilingin na iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang iyong bayan ang magiging aking bayan. Ang iyong Diyos ang aking magiging Diyos. Kung saan kayo mamamatay, doon din ako mamamatay. Doon ako malilibing. Gawaran ako ni Yahweh ng pagmamahal, ng pinakamahaba, ng pinakamabigat na hatol kung tutulutan kung magkalayo tayo. Maliban lamang kung paglayuin tayo ng kamatayan. ルツは不運な見た目は不幸な義理の母ナオミにどこまでもついてく固く決心したんですね。 Isipin niyo po si Ruth, no? Isang manugang, pero bakit na yung kanyang pagiging tapat sa kanyang mother-in-law, ay hindi na wala siya makukuha eh. Kahit konti wala siya makukuha. Lalo na matanda na, wala na siyang ibang kahit konti pang magiging advantage na parang lumapit pa at talagang mamuhay kasama si Naomi. But yet, dahil tapat siya, ayun po yung naging decision niya. Na kahit wala siyang makukuha na kahit anumang benefit sa pagsama niya, pero yung decision niya, buo, na hanggang huli, itong tao na samahan ko. それゆえ主はこのですね、夫ボアズを本当にけなげな真実な前の真実さよりもさらに素晴らしい真実さをルツが表したゆえに、このボアズはボアズに子供を与えて、ナオミには孫を与えて、2人を本当に幸せにしたんですね。この家族からなんとダビデ王様が出るのですね。 At dito nga po na-move siya, natuwa ang Panginoon sa pagiging pure lamang, na walang intensyon na anumang bagay. Si Ruth, kundi talagang kanyang katapatan, sa kanyang, kumbaga, wala nang helpless na parang one of the most weakest na woman in the world. Kay Naomi ay still, she decided to follow. And then, God was so happy about that. And then, alam naman natin na after noon, chapter 2 onward ng Ruth, binigyan sila ng isang powerful naman, na mabuti at mabuti rin si Boaz. At pinagpala ang buhay, lalo ni Ruth at ni Naomi. At alam po natin na after noon, si David po ay galing sa angkan dito sa pamilya po ni Boaz at Naomi, at ni Ruth. 最後にこれには頼みませんでしたけれども、ルツ記1章14節、少し前、 Ruth chapter 1:14, pwede po ba? 14節を見ていただきたい。 Hindi siya nag-unigay kayong Sam daw eh, pero kaya ba? Ruth chapter 1 verse 14, hindi na po kaya, kanya-kanyang Biblia po tayo. Ruth chapter 1 verse 14. さあ今度続きが出しますが。 Okay, meron po tayo ngayon. Yan yung video. Ruth 14節をお読みします。 Okay. 彼女たちはまた声を上げて泣き、オルパは姑に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついていた。 So
gusto po niya basahin Pastor 14 po, no? Ito po yung magpapaalam na, sabi nga ni Naomi na uwi na kayo sa kanya-kanya yung bayan. Nagkaiyakan silang muli, pagkaraay ay hinadkan ni Orpa ang kanyang binan na si Naomi at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit, nagpaiwan si Ruth. 彼女たちはまた声を上げて泣き、オルパは弟嫁は姑に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついた。オルパは姑に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついていたというところです。 At dito po, no, medyo iba po yung translation sa Bible ko, pero kung translate ko po yung Bible verse po ni Pastor Kenny na Japanese, nakalagay po doon, si Orpa, ang asawa ng nakababatang anak ni Naomi, ay talagang nag-iyaka sila at humalik pa kay Naomi. Pero daw, si Ruth daw ay talagang parang nakasabit daw, parang ano yung term, parang nakasiksik daw, nakasiksik kay Naomi si Ruth. Si Ruth kay Naomi. 最初は弟嫁も運命を共にし、このナオミと運命を共にして一緒にこのベツレヘムに帰ると約束しましたが、このナオミがいろいろとこれからやってくるのは困難ですよ、大変なそう安楽ではなくて、そう楽しみではなくて試練があるよと待っていた時、この弟嫁はそれを聞いて偶像のところに、それ以来弟嫁の名前は出てきませんでしたね。 At ito, no, syempre po, no, si Orpa din po, alam po natin na sa from this verse, malalaman po natin na naging maganda ang relasyon po nila ni Naomi at ni Orpa, no, bilang mother-in-law, pati po, no, mother-in-law, daughter, no. So dito po, pero dahil nga rin doon, sigurado po na hindi na talaga gusto agad-agad ni Orpa. Pero, para po dito po sa chapter 1:11, si Naomi nagpupumilit. Siya yung parang fino-force na, uwi na kayo, hindi na kayo magkakaanak, okay na kasi hindi naman ito para sila pauwi, kundi mahihirapan din kayo. Wala kayong makukuha sa akin, matanda na ako, wala naman akong kakayahan, kaya mahihirapan din kayo. Kaya kung maganda, ako na lang mahirapan, kumbaga kayo, balik kayo mag-asawa kayo ulit. Ganun yung intention ni Naomi. 普通はナオミの方がルツよ、私を捨てないでって無一文の本当に何もない年老いたこのルツを、このナオミを、私を捨てないでってすがりつくの方はナオミの方でしょうけども、嫁のルツがすがりついたというんです。 Kaya nga po, normal, no? Siyempre, wala nang asawa, matanda na, walang pera. Pero ang lakas ng loob ni Naomi na, uwi na kayo, alis na kayo, na parang hindi niya pinakita yung kanyang kahinaan na bagkos sabi muna niya yung future ng kanyang mga manuga. At kung tutuusin, umalis na si Orpa, natira lang si Ruth. Siyempre, intention na dapat, Ruth, baka iwanan mo rin ako, mag-isa na lang ako, alam mo na, mas ganyan. Wala pa siya ganon, wala man siya daw siya na baliktad. Dapat nga daw, kung may sisiksik, ito kasi yung sa word nga sa Japanese, may siksikan. Kung magsisiksik si matanda na si Naomi kay Ruth, pwede pa. Kasi wala makakayahan si Ruth, huwag mong iwanan, maawa ka lang sa akin. Baliktad! Si Ruth na may kakayahan at si Naomi na walang kakayahan, baliktad. Si Ruth ang nagsiksik doon sa walang kakayahan na kay Ruth, kay Naomi. どうぞこの朝、弟嫁のオルパのくじづけにも等しい、イスカリオテユダもイエス様に偽りのくじづけをしましたが、そうどうぞこの朝、それにも等しい形式的礼拝に満足せず、本当に聖霊が私たちのうちに働いて、私たちに全てを主イエス様に私たちは固く結びついて、
恵みと愛によって結びついて、本当にそのことをしっかりと本当に祈っていきましょう。多くの人たちが忠実さ、誠実さ、真実さを失って御言葉から離れて、今韓国では本当に韓国の牧師さんが言っています。韓国の教会は多くの人たちが立法主義的宗教に同じ宗教に他の宗教と違わないような宗教となっていると、そう私は最近聞きましたね。 YouTube でそういうこと言ってました。ああ、皆さん、私たちも健常隆も本当に目覚めて、イエス様にこのルツのように本当にこの誠の神を信じていく、そのようなクリスチャンに、教会にさせていただきましょう。 So dito nga po, no, if we're going to compare ang buhay nga po ni Ruth at ang buhay ni Orpah, dito na dalawang sila. Pero kung makikita po natin yung kay Orpah, sabi niya mahal niya, oo, maganda relasyon, umiyak siya. Pero hanggang doon lang. Pili siya na, sige, maging masaya ka, o supportahan niya si Naomi matanda. Hanggang doon na lang yung kanyang pagmamahal. Sabi nga ni Pastor, hindi naman sama-sama siya. Pero hanggang doon na lang talaga eh. Pero kung isipin mo, dapat hindi niya naisip sa, paano kaya itong matanda pag wala na kami? Wala na itong asawa eh, wala na itong anak. Pero dahil napipilit nga rin ni Naomi na umalis ka na, o sige. So baga ang point dito, para bang minsan may mga Kristiyano talaga daw na parang superficial na okay lang naman sabi niya, okay lang naman daw kasi ganyan. Pero alam mo, na kahit ino-offer niya yun, alam mo deep inside na kailangan niya. Minsan sabihin na niya, okay, magpunta ka na. O sige, okay na, punta ka na. Hindi na kita kailangan. Busy ka rin. Pero sometimes, we have to read between the lines. Sometimes, sabi na niya, dahil nahihiyan sa'yo. Sometimes, nahihiya lang sa'yo. Sometimes, magiging overload kasi ako, overloaded ako, magiging burden lang sa'yo. Huwag nalagan si Naomi. Pero, at totoong Kristiyano dapat, kung galing kay Lord, you should read between the lines. Sa lips niya, sabi niya yun, pero deep inside, mahihirapan siya. Deep inside, wala siyang pera. Si Orpah, deep inside, is she really be mindful about that fact that no Naomi will be alone, siguro hindi iiwan pa rin. At ito naman si Ruth talaga na baliktad na alam din niya na meron siyang chance, meron siyang future na maging masaya siya, mag-asawa siya, but yet, alam niya na kapag iwanan itong si Naomi, paano na siya? Kaya sabi mo yung Naomi, kaya ko, pero alam niya hindi mo kaya. Pero hindi niya pinagyabang yun eh. Kahit konti walang pinag-abang si Ruth na tanda ka naman eh, paano ka na yung kahit konti wala siyang pinakita na she is she's exceeding the capability of Naomi, but yet yung attitude po ni Ruth, mahal siya ng Panginoon dahil yet siya yung mas malakas, pero yet siya naging maging humble lalo. Siya po yung lalo sumiksik. Alam niyo, siya po yung sumiksik ng kamakaawa na hindi kita iiwan, Naomi, yung na kahit nga yung ating faith daw minsan, nagiging superficial tayo eh. Para bang okay sa word, okay na to. Sabi niya, okay naman, hindi ko siya kailangan to, kaya daw niya. Okay naman niya, sabi niya, okay naman. Minsan, ganun tayo, minsan, we are not just become so mindful about other people's situation. Minsan, naniniwala tayo sa mga salita na lang, sabi niya, pero if you really know and to think about the other people's situation, siya sabi niya, okay, pero totoo, hindi niya kaya. Sabi niya, kaya niya, pero wala siyang pera. Kung talaga may ganang Panginoon na ganung attitude, we will really seek to help the people around us, sabi niya, we will make difference. And sa Korea daw ngayon, marami din mga Kristiyano, sabi nila, Kristiyano ako, pero kapag mapapili na sila ng kanilang buhay na, ano ba gusto mo, ito o itong buhay? Siyempre, yung pipili yung better life, mas magandang buhay, mas madaling buhay, sa mata ng tao, pero still no, tayo po ngayon, naniniwala ngayon tayo na ano ba yung plano ni Lord sa atin? Minsan pinipili tayo, hindi yung ating gusto, kundi mas magandang buhay, kundi we should focus at to the root na kapag tayo makapagtulong sa mga tao mahina pa rin sa atin, ating kakayahan. Naomiさんも Sorry po, ano na ano? 昨日帰ってきたばかり、出張で木曜日に帰ってきたかなと思ったら、昨日帰ってきた先生、いや元気ですと言って、
本当に元気でしたね。幼少期元気ですよ。アーメン。お祈りしましょう。次po, amen po tayo. ハレルヤ。 Hallelujah, 感謝です。 Lord. 感謝です。主イエス様ありがとうござい Lord, ます。 salamat Panginoon 私た Jesus, ちを Lord. 神の作品として Lord, salamat Lord na 最 kayo 後 po の ang 仕上げ pumili は sa あなた amin. があなたが Kayo して po くだ ang さると pumili いう sa amin, kaya Lord, 私たちは salamat 頑張 Panginoon ってしなくても na hindi イエ po ス kami 様が mag-aalala, イエス様 hindi po が kami 神の manghihina, 作品として hindi po kami 良い行いをあらかじめ sa 私たちにはできなくできませんがイエス様には何でもできる方です。どうぞここに出席した人たち、出席できなかった人たちにもイエス様の素晴らしい恵みを、恵みをいっぱい捧げていただいて、本当にイエス様、あなたがしてくださったということを、あなた自身も周りの人たちも聞くことができるよう、どうぞうちのような存在になって、主をお願いいたします。どんなにも本当に7人の息子に勝る素晴らしい嫁を与えてくださったことを感謝していますが、どうぞ一人一人がイエス様に感謝して感謝していくことができるようにお願いします。感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。 Salamat Panginoon, pinupuri po namin kayo. Hallelujah. Salamat po namin kayo. This we pray. Amen. アメン。 それではハレルヤマーチ献金の時に移りたいと思います。それでは感謝の祈りをメタに1枚お願いします。Tayo po yung namin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa natapos ngayong gawain kung saan ay sinungaling po kami. Nakapanghay po kayo sa amin, Panginoon, sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa lahat ng ginamit mo na tumayo sa likod ng inyong pagpito. Maraming salamat sa buhay nila, lalo sa buhay ni Mr. Kenjo, Panginoon Mr. Naomi, magiging Pastor Lowy, Panginoon, kung saan sila, Panginoon, ay lingkod mo na ginagamit para sa amin. Maraming salamat po sa napakalaking pagkakataon na ibinigay niyo sa amin na makapagsamba, makapagpuri, makapagbanalik na pagsalamat para sa iyo. Dahil ikaw ang aming Diyos na banal, ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po muli sa iyong mga salita namin na pakinggan. Panginoon, tunay nga po na totoo po na tulungan mo kami na maikinta namin ito sa aming puso, sa aming isipan. Hindi lamang namin po, Panginoon, pagkatapos mapakinggan na ibaliwala po namin ito, kundi, Lord, totoo nga, ang mga salita mo na may i-apply namin sa aming buhay,
bilang isang mga anak mo, bilang isang mga tumanggap at nananampalataya sa iyo, bilang Panginoon na pinili mo. Panginoon, tunay nga po, Panginoon, salamat po sa katotohanan ng mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, kung paano po kami na gumawa ng mabuti sa aming kapwa. Lalo, Panginoon, sa aming mga kapatiran, kung sino na kita po namin ang hihina, nangangailangan ng tulong. Bukas dapat ang mga palad po namin para tulungan sila, abutin sila, hindi lamang, Panginoon, sa pinansiyal na pangangailangan, kundi sa espiritual na pangangailangan. Lord, kailangan po namin ang bawat isa na magtulungan, Panginoon, magpaumanhinan, magpatawaran, o God. Lord, maraming salamat sa buhay ni Lord na kung saan napakabuti na pong tao na dapat po namin pamalisan. Kaya nga po, Panginoon, tunay nga po ang iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na dala-dala po namin ito. Lord, salamat po, Panginoon, sa araw na ito na ibinigay niyo sa amin na muli nakakakinig po kami ng iyong mga salita at ito'y maging baon-baon po namin sa aming buhay bilang isang pamumuhay dito sa mundo ito na habang, Panginoon, na inaantay po namin kayo diyan. Ang sabi mo sa iyong mga salita, O God, ano man ang inyong pinasimulan, Panginoon, na inyong tatapusin hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo. Lord, salamat sa habang nagbahaantay po kami sa inyo, tulungan mo kami na mamuhay na ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Lord, salamat po. Maging, O God, itinataas po namin sa iyo, O God, ang kaloob na nani ko. Patuloy mo itong basbasan, pagsalain, Panginoon, na magamit po, Panginoon, sa iyong gawain. Maraming salamat din po sa iyong sa mga kapatiran na nagkaloob, na magbibigay, Panginoon, ng ito po, offering, Panginoon, para sa gawain. Basbasan mo ito para magamit, Panginoon, sa iyong iglesia. Salamat po. Pinupuli ka po namin sa aming pasamantalang pag-iwanulay. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, at pinahatan po kami sa anumang uri ng aksidente, sa anumang uri ng sakit. Proteksyonan mo at i-cover ang bawat isa sa amin ng iyong anak. Salamat po, ang lahat ng papuri sa iyo po namin ipinabalik in Jesus' name. Amen. それではお立ちください。朝礼を賛美していきましょう。Sa Diyos na makapag-ingat sa atin, ganap at sakdal sa mundong ito, at ang pakipagpisan ng Banal na Espiritu Santo, at ang pag-ibig ng ating Panginoon si Kristo ay sa atin, mula ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless atin lahat.お立ちください。